Nag-try po ako, Brad Badong, bumalik. Nag-try po akong, yung bang, hindi ko pansinin yung mga exeter ko. Ano ba, deadmahin ko po yung mga naririnig ko, yung mga observation. Gusto ko pong nanatili pa bilang sa tungkulin ko po sa choir. Kaya lang, Brad Badong, ang hirap pong dayain ng sarili. Ganun po pala yun. Totoo po yun. Yung bang nananalangin ka, parang may umaano sa isip mo, walang pumapasok. Lutang po yung isip ko. Masakit talaga sa kalooban yung minahal mong samahan, yung minahal mong iglesia na ginugulan mo ng buhay, ginugulan mo ng panahon, ginugulan mo ng bigla na lang magugulat ka, kulto pala. Opo, totoo po And they yun. are the one who will crush you. Sila yung dudurog pala sa'yo. Well, hindi naman ako papayag na dudurugin na ako, hindi ko mai-inform yung mga kapatid na sa demonyo po yung iglesia na yan. Naku po, Brad, mas masaya po ang pakiramdam ko po ngayon, Brad. Masasabi ko pong may kasama pa rin po akong Diyos. May kasama, lumabas lang ako sa aral na pero kasama, naniniwala po kami mga grupo namin dito na nag-exit. May kasama pa kaming Diyos, Badbadong. May takot pa rin po kami. Ganun pa rin po, Badbadong, wala naman po nagbago. Mas lalo pa po nga kaming napalapit sa Diyos ngayon Kumbaga, naramdam namin yung pagmamahal ng Panginoon talaga sa amin na sinasabi nila na pag kami iniiwasan na po kami nila, pinablock na po kami, mga dati ko pong mga kaibigan, binlock na po nila kami. Yun ang paniniwala nila, kami masasama na, pero alam po sa puso namin, mga kapatid na mga kasama ko po na kasama pa namin ang Panginoon. Kagaya po ng ikinakalat ni Daniel Rason, pagka nag-exit yan sa demonyo, naniniwala po kayo na hindi po lahat na ng-block sa inyo ay naniniwala, itinutunan niya na kapag ka nag-exit sa demonyo na. May mga kapatid po na nagtataka sila, bakit namin kayo ibablock? Gano'n. May mga kapatid pa naman na pero yun ang tanong sabi ko sa kapatid, bakit mismo si Brad Daniel nga nagsasabi, i-block nyo. Ganun, itinuturo nila. Meron pong kapatid na nakakita sa akin, inakbayan niya ako, niyapos niya po ako. Kasi sabi ko, may mga kapatid pala talagang may open-minded sila, nakakaunawa sila. Sabi niya, may mga sinabi po ako sa kanila na, since okay lang po kung bilang choir, masaya po kayo dyan, sige po. Pero ang mas mapayo ko lang po, wag po kayong lalaban ng ubusan dyan. Parang, kasi si Daniel Rason mayaman na yan bilyonaryo na yan. Pero tayo, maghihirap tayo pero siya mayaman na siya, Badbadong Pero siya nung narinig niya yung sinabi kong wag maglalaban ng ubusan, nagtanong siya, nakita ko po yung siya, oo nga parang tama yung sinasabi mo, mga ganun siya. Sabi ko, tapos yung mga kuya ate, sinabi ko, ay oo nga ganun nga po, bakit po ganyan, tama po yung sinasabi niyo, ba't ganun. Sabi niyo, may mga kapatid talaga na lack of information sa mga nangyayari sa loob. Pero yes, naniniwala ko Badong pag sila nakapakinig nakapakinig ng mga ganyan, yung mga sinasabi ng mga kapwa nating ex-MCGI po na nangangaral po sa mga Facebook, maliliwanagan sila kaya naniwala, kaya ganun na lamang yung yung pagbabawal sa kanila na makinig, na i-block, huwag kayong makinig sa ganito. Kasi naniniwala pag espiritu ang Diyos na talagang nagdikta sa isip nila, Badbadong, maliliwanagan sila Badbadong yun ang sampalataya ko talaga. Mahal ko po ang mga kapatid dyan sa Carmona. Marami pong mga mababait, mabubuting kalooban dyan po sa lokal namin. Kaya lang po, nagbago po sila nung nalaman nila po kung mag-exit ako. Ako po ay Miss Little Pascua po ng lokal ng Carmona po, Cavite. 25 years na po ako naanib sa MCGI po. February 9, 2001 po. Sabi ko nga po, pag ako po maharap sa camera, mas gusto ko pa pong kumanta kaysa sa magsalita. Badbadong
So singer po kayo. Opo. Singer po ako, choir po ako. Tapos Choir naging member mga po kayo. Tapos, kumakanta po at sa pasok. opo. Main singer din po ako sa mga event po sa iglesia po. Kaya pala very familiar yung mukha niyo po. Kailan po kayo nag-exit and ano po yung bagay na nagtulak sa inyo para tuluyang mag-exit? Nung February lang po ako nag-decide nung February po, January, February po, marami na rin po ako na naobserbahan po na pagbabago po mula pong namatay si Bes. Tapos po hanggang sa may mga kasamahan po ako sa lokal na nakakausap ko po. Kami po dalawa nakakapansin na sabi ko, Brad, ba't po ng ating paksa parang paulit-ulit, parang iba na, gano'n. Sa amin lang po yun. Nag-chat kami, parang yung observation, nag-share kami kung ano po yung mga naobserbahan namin habang nagpapaksa. Hanggang sa po na nag-try po akong mag-like sa mga post po ng may exiter. Parang nagtanong ako, ba't may mga ganito? Nagko-comment din po kami ni Brad, isang kapatid po. Hanggang na yun, na-red tag po kami doon. Po kami doon. Parang, na po yun. Parang iba na po yung inano sa amin. Hanggang kinausap po ako ng pinakamataas na po sa Cavite hanggang sa, yun na po. Nag-try po ako, Brad Badong, bumalik. Nag-try po akong, yung bang, hindi ko pansinin yung mga exeter ko. Dedmahin ko po yung mga naririnig ko, yung mga observation. Gusto ko pong nanatili pa bilang sa tungkulin ko po sa choir. Kaya lang Badong, ang hirap pong dayain ng sarili. Ganun po pala yun. Totoo po yun. Yung bang nananalangin ka, parang may umaano sa isip mo, walang pumapasok, nakikinig ka, walang lutang po yung isip ko po. Naawit ako sa choir pero mula po yung ko. Ang hirap po dayain yung sarili pag po talaga hindi po na po sa totoo. Sabi ko, dahil po may anak pa po kasi ako nasa loob, Badong. Yung po ang inaano ko, sinisave ko po. Baka po sakaling pag-iwan ko po siya, baka mapariwara, may pawalay po. Pero awat tulong ng Diyos, Badong, talagang pinalangin ko po sa Panginoon kung ito po ba talagang gagawin ko, tama po ba? Yun po, hanggang sa nag-decide na po ako na mag-exit po kasama po ng mga kagrupo na kilala nyo naman po sila, Badong. Naka-visit dahil nakaraan. Ang dami nyo nga po nagulat ako sa inyo. Nararamdaman ko po yung pagiging emotional nyo kasi nakita nyo naman po siguro kung nasubaybay po yung mga videos ko. I am very emotional. The earliest date of my exposition of my video. Kasi masakit talaga sa kalooban yung minahal mong samahan, yung minahal mong iglesia na ginugulan mo ng buhay, ginugulan mo ng panahon, ginugulan mo ng bigla na lang magugulat ka, kulto pala. Opo, totoo po And they yun. are the one who will crush you. Sila yung dudurog pala sa'yo. Hindi naman ako papayag na dudurugin na ako, hindi ko mai-inform yung mga kapatid na sa demonyo po yung iglesia na yan. Naku po, Brad, mas masaya po ang pakiramdam ko po ngayon, Brad. Masasabi ko pong may kasama pa rin po akong Diyos. May kasama, lumabas lang ako sa aral na pero kasama, naniniwala po kami mga grupo namin dito na nag-exit. May kasama pa kaming Diyos, Badong. May takot pa rin po kami. Ganun pa rin po, Badong, wala naman po nagbago. Mas lalo pa po nga kaming napalapit sa Diyos ngayon Kumbaga, naramdam namin yung pagmamahal ng Panginoon talaga sa amin na sinasabi nila na pag kami iniiwasan na po kami nila, pinablock na po kami, mga dati ko pong mga kaibigan, binlock na po nila kami. Yun ang paniniwala nila, kami masasama na, pero alam po sa puso namin, mga kapatid na mga kasama ko po na
Kasama pa namin ang Panginoon sa Naniniwala panahon. po, kagaya po ng ikinakalat ni Daniel Rason pagka nag-exit yan sa demonyo. Naniniwala po kayo na hindi po lahat na ng-block sa inyo ay naniniwala. Itinutunan niya na kapag ka nag-exit sa demonyo na. May mga kapatid po na nagtataka sila, bakit namin kayo ibablock? Ganun. May mga kapatid pa naman na pero yun ang tanong sabi ko sa kapatid, bakit mismo si Brad Daniel nga nagsasabi, i-block nyo. Ganun, itinuturo nila. Yes, totoo po yan kasi ako, yung mga earlier months ng pagsasalita ko, mayroong mga nang-block, tapos nagulat na lang ako, nag-send uli ng friend request, tapos merong message. Pasensya ka na kasi, utos yun eh. So, wala kaming choice kundi pagbigyan muna, pagsamantala at makiramdam kung ano na ba ang nangyayari. And totoo po yan, si Ken, yung po sinasabi po ninyo, na hindi totoo pag nag-exit ka sa samahan na MCGI, sa demonyo ka, kasi merong utos sa Biblia sa Apokalipsis 8:1 kung di ako nagkakamali. Yun nga po yung yun nga, naalala ko yung talata na yun. Meron akong kausap, hindi ko lang pwede banggitin yung kausap ko. At hindi ako pwedeng magbigay ng hint kung sino yung kausap ko, ano siya sa iglesia. Pero ang masasabi ko, matagal pa siya sa mga KNP sa iglesia. Meron pong kapatid na nakakita sa akin, inakbayan niya ako, niyapos niya po ako. Kasi sabi ko, may mga kapatid pala talagang may open-minded sila, nakakaunawa sila. Sabi niya, may mga sinabi po ako sa kanila na, since okay lang po kung bilang choir, masaya po kayo dyan, sige po. Pero ang mas mapayo ko lang po, wag po kayong lalaban ng ubusan dyan. Parang, kasi si Daniel Rason, mayaman na yan bilyonaryo na yan. Pero tayo, maghihirap tayo pero siya mayaman na siya, badbadong Pero siya nung narinig niya yung sinabi kong wag maglalaban ng ubusan, nagtanong siya, nakita ko po yung siya, oo nga sis, parang tama yung sinasabi mo, mga ganun siya. Sabi ko, tapos yung mga kuya ate, sinabi ko, ay oo nga sis, ganun nga po, bakit po ganyan, tama po yung sinasabi niyo, ba't ganun. Sabihin niyo, may mga kapatid talaga na lack of information sa mga nangyayari sa loob. Pero Yes. naniniwala ko pag sila nakapakinig ng mga ganyan, yung mga sinasabi ng mga kapwa nating ex-MCGI po na nangangaral po sa mga Facebook, maliliwanagan sila kaya naniwala, kaya ganun na lamang yung yung pagbabawal sa kanila na makinig, na i-block, huwag kayong makinig sa ganito. Kasi naniniwala pag espiritu ang Diyos na talagang nagdikta sa isip nila, maliliwanagan sila badbadong yun ang sampalataya ko talaga. Yun po sabi nga, sa isang tanong nga po na, magda-downfall po ba ang MCGI, badbadong? Yes, magda-downfall po yan. Sabi po ng Biblia, ako ang gagawa, sinong makapipigil? Gagawa ang Diyos, guguho ang dakilang Babilonya. Sabi ng Biblia, gumuho ang dakilang Babilonya. Kami naman po, Brad Badong, kami naman po mga ex-MCGI po dito. Wala naman po kaming sa amin lokal o sa mga kapatid po diyan. Ang maibabahagi lang naman po namin kung ano po yung katotohanang nalaman po namin sa pamamagitan ng Facebook, social media po. Kami po nagsi-share lang naman kami Kahit papaano sa maliit na paraan, may mga kapatid na maliwanagan, 'di ba po? Yun lang naman po kami, wala po kami laban sa kanila. Ang lang po namin, magamit yung pamamaraan na ganito, mapaliwanagan po yung yung talagang mga gustong naghahanap ng katotohanan talaga. Andito lang po yung kami. Yan lang po, pa-share lang po kami. Wala naman po kaming laban sa kanila, badbadong. Ang mapapayo ko naman po, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at naalis po ako. Kumbaga, pinakita niya pa po yung totoong talagang Diyos na makakasama mo na personal mo siya makikilala talaga. Hindi po sa samahan.
o anumang relihiyon talaga. At mahal ko po ang mga kapatid dyan sa Canada. Marami pong mga mababait, mabubuting kalooban dyan po sa lokal namin. Kaya lang po, nagbago po sila nung nalaman na niya po kung nag-exit ako. Pero mahal ko po kayo mga kapatid. Ang ano ko lang po kung saan po kayo masaya, diyan po kayo nagkakaroon ng kapayapaan. Naniniwala po kayo kung ano man po naririnig nyo, diba? Wala naman pong pilitan sa atin. Basta ang ano ko lang po mga kapatid, mas priority nyo po yung pamilya nyo po. Mas mahalin nyo po yung pamilya, asawa, mga anak mo po. Kasi ako, mula nung lumabas ako, tuwan-tuwa po yung asawa ko eh. Nagkaroon po ako ng panahon sa kanya, sa mga anak ko. Hindi na po kami nag-aaway lagi. Hindi na rin po, lagi ko na rin po nakakasama ang mga anak ko. May time na rin po ako sa mga magulang ko. Sa mga kapwa ko, ex-MCGI po. Ano po, siyempre una sa lahat, salamat sa Diyos tayo po ay magkakasama-sama. At naniniwala pa rin po ako na iisa po ang espiritu na nasa atin dahil Diyos ang tumawag sa atin para lumabas sa samahang iyan. Sa mga closet po, naranasan ko rin po maging closet eh. Mahirap po ang maging closet sa akin po kasi habang tumatagal parang nagkakasala pa. Ang hirap dalhin sa kalooban na may labang ka na, pero andiyan ka pa rin sa loob. Isa po sa tumawag pansin sa akin, sinabi ni Sis Lolite, na madadamay ka sa sumpa dyan eh. Totoo yun. Yun na lang po ang sa akin, talaga, sabi ko, yun po ang nagpatalaga sa akin, nag-exit totally. Yung salitang madamay ka. Ayoko pong madamay sa sumpa. Gusto ko po, magkaroon buhay na walang hanggang kasama ang Panginoon.